I'm Charlie A. Marangal Jr. from BS Mat 3A. So, ngayon, gagawa tayo ng tutorial para i-discuss tong pandas nito. So, kung paano ba siya gamitin. So, ngayon, pandas. So, dito natin gagamitin yung pandas sa Jupyter para mas madali ma-explain. So, ano nga ba yung pandas? So, pandas is an open source Python library designed for data manipulation and analysis. It makes working with structured data fast, flexible, and intuitive, especially if you're dealing with CSV files, Excel sheets, SQL tables, JSON, or API. So, the two core data structures in Pandas are series, 1D labeled area. So, column lang siya. Series. So, data frame naman, a 2D labeled data structure. So, kapag data frame, so meron siyang rows at saka meron siyang column. So, 2D-dimensional. So, what is a data frame? So, a data frame is a two-dimensional tabular data structure with labeled rows and columns. Think of it as a Python native spreadsheet, but way more powerful and programmable. So, ayun yung maganda sa Pandas. So, programmable siya, yung data frame ng Pandas. So, ayan. So, key features ay label-based indexing. So, pwede nyo gamit yung index sa pag-label. So, ayan, mamaya natin yan. Tapos, column-wise and row-wise operation. So, pwede nyo gamitin yung column at saka row pwede nyo gamitin ng operation yung column at saka row. So, support for mixed data types. So, pwedeng lagyan ng yung data frame, pwedeng lagyan ng kahit anong data type. So, diba, object, integer, boolean, float, so, etc. So, ayan, fast vectorized operation. So, kasi, alam naman natin yung NumPy ay, so, focus siya sa mga vector. So, mas madali gamitin yung Pandas kasi nga, yun, NumPy siya. Build siya sa NumPy. So, next ay example ng data frame. So, ayan, data frame, ayan, kung makita nyo, ito yung pinaka-structure ng data frame kapag nilagay mo ayan, yung sa Pandas, ayan yun. So, data is equal to yung dictionary, tas ayan, yung key, yung ito yung magiging column, tas ito yung magiging values niya. Column values. So, makita naman natin yan. Tas ito yung kapag i-store nyo sa Pandas, yung data frame ng Pandas. So, df is equal to pd.dataframe, tapos itong data natin. So, print df. So, dapat. So, try nga natin. So, try nga natin. So, ayan. So, nga pala, kung wala pa kayong hindi pa na-install yung Pandas sa inyo, kapag nag-error to, kapag nirun nyo, so, install nyo muna yung Pandas. So, paano i-install yung Pandas? So, pwede nyo install dito sa command prompt. Dito, sa command prompt ng laptop nyo. Lagay nyo lang pip install Pandas. So, yan. Ganun lang. Tapos, enter nyo lang. Ito lang enter. Tapos, dito naman, pwede nyo rin install dito sa cell ng sa cell ng Jupyter Notebook. So, lagay nyo lang, pip. Yan. Meron dapat exclamation point. So, Pandas. So, ayun lang. Ayun lang naman. So, yan. Ayun yung output. Tama. Pares naman. So, yun. So, loading a data frame. So, since dito, ito, gawa lang natin to. Ngayon, pwede kayong mag-load ng data frame dito. Gamit yung nakuha yung data sa internet o yung galing sa teacher nyo, basta ganun. So, ayan, pwede nyo siya i-load sa Pandas. So, ayan. Ito yung yung magiging syntax para ma-load nyo. So, df equals sa pd.receive pd.read, tas since yung data natin ay CSV, ayan, CSV siya. .csv. So, dapat CSV to. CSV dapat house price.csv. So, dapat nga pala, nakalimutan ko siya gawing yan. So, niload na siya. So, pwede natin siya i-show. Yan. So, ayan na. Ito na yung natin. Di ba? Ang galing. Niload natin siya. So, ngayon, pwede natin, next ay i-explore natin itong data natin. So, ito yung mga pwede nyong
pwede nyo i-command dito sa Jupyter. So, ito, df.head, papakita nyo yung first 5 rows. Kapag df.head, tapos pwede nyo rin siya lagyan ng yan. Type ko ba siya? Yan, df.head. Tapos, halimbawa, wala muna. So, ayan, 5 rows siya. First 5 rows. Tapos, natin, 3. Tapos, ito, magiging first 3 rows. So, ganun din sa ganun lang din yung function niya sa tail. So, yan. Tapos, yung within. Sa tail naman, yung yung last rows. So, yun. Last number rows. So, ayan. Tapos, info. Makita nyo dyan, sa info, makita nyo yung sa info, makita nyo yung mga column, yung null count. So, makita nyo dito, may isang null. Kasi 14. Since 15 yung entries natin, may 14 dito. So, may null value tayo. So, dtype, object int 64 float 64 n, di ba? Kaya nyo i-handle yan. Kaya nyo i-store yung mga ganong objects. So, yeah. Next ay describe. Dito sa describe, yan natin. Sa describe, ayan, makikita natin yung mga descriptive statistics yan. Count, mean, STD, mean, 50%, 50%, 75%, max. So, ayan, square. Kaya na lang mag-analyze. So, next ay yung columns. Df columns. So, yung mga columns natin, owner, square feet, yan, age, years, district, price, object. Since, iba-iba sila, so, d-type nila lahat ay object. Kasi object naman talaga sila, in general, di ba? So, next ay add tayo ng yan, df.index. So, yan, index natin, range index, ay start equal to 0, tas stop sa 15, tas step ay equal sa 1. So, ano ibig sabihin nun? So, nag-start tayo sa 0, di ba? Index natin. Tas, sabi dito ay, stop sa 15. So, kapag nag-stop sa 15, so, hanggang 14 lang yon. Tapos, yung step ay equal sa 1. So, tingnan natin yung index. 0, 1, 2, 3. Di ba, nag-add lang naman sa 1? Nag-iterate lang sa 1 yung index. So, ayun ibig sabihin. So, kung yung yung index, yung step dito ay 2, so, magiging 0, 2, 4, 6, 8, ganun. Ganun yung ibig sabihin na. So, next ay, hindi ko siya nalagay, pero lagyan dito. df.shape. Yan. df.shape. So, walang Yan. 15 by 6. So, ibig sabihin na 15 rows na 6 columns. Ayun ang ibig sabihin ng df.shape. So, next ay, access filter and filtering data. So, learn how to slice your data to select specific columns or filter rows based on conditions. So, paano yan? So, basic access. May iba't iba tayong pag-access. So, basic access, conditional filtering, tapos advanced filtering. So, tatlo yan. So, eto lang. Basic access. So, wala siyang description. So, ayan. Basic access. Ito lang yan. So, halimbawa, gusto natin i-access yung row na, yung column na owner. Gusto natin malaman kung sino yung mga owner. So, ayan. Alice, Bob, yan. Yan. So, pwede nyo i-access district. Ay, mali. Sorry. Yan, district. Yan. Ganun. Paano naman kung gusto kong nga pala, ito series to kasi isang lang siya. Ayan, isang value lang. Column lang siya, isang column. So, kapag naging 2 columns yan, ibig sabihin, na yan? Data frame. Yan. Tapos, kung gusto nyo naman ma-access, dalawa in one row, dalawang column in one row. So, lagawa lang kayo sa loob ng DF. Sa loob ng data frame na, yan. Sa kanan, sa loob. So, gawa lang kayo ng list, tapos kung ano yung gusto nyo, maging yung column na, ma-access nyo. So, ayan. Owner, tapos, gusto ko, yung age. Age years nung, hindi, wag na pala yan. So, district na lang. Din. So, ayan. District ni Alice ay A, district A siya. So, ayun lang. So next naman, pwede naman natin siya ma-access gamit yung yung index niya.
Di ba? Itong mga index na yan. Pwede natin siya ma-access gamit yung mga index na yan. So, paano yan? So, in the df.iloc, so, yan. Diba ba? Gusto ko i-access si, si Liam. So, ano bang index ni Liam? So, 12 yung index ni Liam. So, df.iloc. Yan. So, ayan, makita natin yung information kay Liam. So, pwede natin pwede pa natin ma-access yung di ba ba? Hindi lang si Liam gusto na ma-access. So, gusto natin ma-access din si yung simula kay Liam hanggang kay Nora. So, pwede natin gamitin yung range na operator yan. Yung colon. So, ayan, 12 hanggang last. Kapag digit nilagyan, ibig sabihin, hanggang last na yon. So, ayan. So, Liam hanggang kay Nora. So, halimbawa naman, gusto natin ma-access simula kay Ivan hanggang kay Liam. Paano yan? So, magsisimula ka sa 8. Sa 8 to, since, simula kay Ivan, simula kay Ivan hanggang kay Liam. So, kapag ganan, yung first nyo ay kailangan include siya. Pero, eto, tandaan nyo, yung dito sa last, dito, sa katabi ng, sa right side, kailangan mag-add 1 kayo para ma-access dito si Liam. So, try nyo. Lagay nyo lang 12. So, hanggang kay Alice lang, di ba? So, kailangan, mag-plus 1 kayo. So, para ma-access nyo hanggang kay Liam. So, ganun lang. So, dito naman tayo sa conditional filtering. So, paano yung conditional filtering? So, sa conditional filtering, pwede nyo ma-access yung gusto nyo lang hanapin yung mga rows na yung mga rows ay yung age ng mga bahay ay yung less than 5 halimbawa gusto natin yan. So gagamit tayo ng boolean operators. So ano ba yung mga boolean? So less than, equal, greater than, ganon. So paano yan? So df, tapos df, so yung age years, di ba? Kasi yung basis natin sa yung basis natin sa pag-filter. So ayan. Tapos lagay niyo lang dito kung di ba? Gusto ko less than 5. So ayan. Ayun yung mga less than 5 na age years. So ganun lang, kayo nila mag-explore. Pwede siya gamitin ng greater than. So ayan, ma-access niyo mga greater than 5. So explore niyo lang siya. Tapos pwede niyo rin siya gamitin ng mga operator na halimbawa and, tapos yung or. So explore na lang. Mag-enjoy kayo dyan sa pag-access ng mga ganun. So next ay yung advanced filtering. Ano ba tong advanced filtering? So halimbawa, gusto ko ma-access yung ang owner, yung pangalan ng owner ay Grace. Diba? Yung pangalan ng owner ay nagsisimula sa G. So, paano yan? Sa A na lang pala, sa A. Gusto ko ma-access yung mga owner na nagsisimula sa A. So, halimbawa, ayun, df, tapos yung owner, tapos .str, that starts with, tapos A. So, yan, run natin. So, tingnan natin. Paras dalawa yung Alice. So, paano yun? Mamaya, maaano natin yan mamaya. So, ayun yung mga advanced filtering. Tapos, paano naman kung gusto ko ma-filter yung mga district ay A at saka B lang. Yung district at A at B, gusto ko ma-filter yon. So, paano yon? So, df df district, yan. Tapos, intos pa natin sa isa df. Yan. Tapos, is in. So, gagawa tayo ng yan, is in. Gagawa tayo ng list dun sa loob ng is in. So, A, tapos B. So, filter nyo na yung mga A at B. So, halimbawa, pwede nyo ito magamit sa pag-filter ng kung halimbawa gusto nyo ng C. So, lalagay nyo lang ito ng operator na not. Yan, not operator tawag dyan. So, ayan. C na yung mga access nyo.
So, ayun lang naman sa advanced filtering. Tapos, ito, yung CRUD operations in Pandas. So, just like database, you can create new rows, read specific values, update entries, and delete unwanted data. So, ano nga, ayun yung CRUD. So, create, create, read, update, and delete. So, ayun yung CRUD operations in Pandas. So, i-create tayo ng rows. So, di ba, ayan. So, ito, may hinda na ako na bagong row. So, palitan natin to ng name kasi may Charlie na pala doon. So, ano na lang, Daniela. So, ito. Daniela. So, na-add na yan. So, paano natin makita na kung na-add na siya? So, ayan. Daniela, nasa dulo. Dalawa nga siya eh. Dalawa. Kasi nadalawang enter natin siya kanina. So, mamaya makahandle natin yan. So, ayun yung yung pag-add kapag create ng rows. So, next naman ay yung update. Update modified value. So, paano mag-update paano mag-update? So, halimbawa, gusto ko palitan. Gusto ko i-modify si Mike. Gusto ko i-modify si Mike. So, i-modify si Mike na So, next naman tayo ay sa update modify values. So, halimbawa, gusto ko gusto ko i-modify si Charlie na yung square feet niya ay yung square feet ng bahay niya ay square feet ng bahay niya ay maging 1,000. So, halimbawa, yan. So, df so, df.lock tapos yung df so owner yon df owner yung i-access natin, ito yung column na i-access natin, tapos equals kay Charlie sa akin, tapos ang gusto natin palitan ay yung square feet. So square feet dapat naka siya. Yan, tapos ayan, equals dapat siya sa 1,000. So yan. So df napalitan na natin to. Charlie 850 siya, tapos naging 1,000. So ganyan lang mag-modify o mag-update ng mga values. So next naman ay yung i-delete natin yung delete drop or drop data. So paano mag-delete ng data dito sa data frame natin? So ganito mag-delete sa sa Pandas. So ano ba? df. So pwede naman df na lang, tapos .drop, tapos kung ano yung gusto natin i-delete. So dito, since na-double si Alice, ay, sorry. Kung makita natin na double si Alice, so pwede natin i-delete si Alice. So, kaya natin i-delete ito si Alice sa 11. So, 11 tapos axis is equal to 0. Tapos in place is equal to true. Yan. Itong in place is equal to true para nasa kernel na hanggang sa all throughout the code ay mapapalitan talaga siya. So yan, tapos try natin mag-add tayo, tapos df. Tingnan natin kung nandito. Na-delete si Alice. So ayun lang. Tapos dito naman tayo sa cleaning the data. So i-clean natin yung data. So dito sa cleaning data, i-handle natin yung mga null value. So pwede tayo mag-delete ng mga null value gamit tong
Sino ba? So, draft NA naman. So, draft NA tapos yung dito sa bedrooms. So, draft NA tapos bedrooms. Tapos, ito na pala, in place is equal to true. Tapos, mag-add tayo ng panibagong sa last year. So, ayan. Na-remove natin si sino ba yung may si Frank. Na-remove natin si Frank. So, ayan. Ito na yung panibago, yung natin, yung malinis natin na data. So, since nalinis na natin yung data natin, so, pwede natin siya i-analyze. Halimbawa, gusto natin bilangin yung yung district sa kung ilan ba yung nasa district A, kung ilan ba yung nasa district B. So, ganito yan. So, DF, tapos district. So, pwede nyo, mas maganda itong that value counts sa mga nominal or ordinal data. So, yan. Tapos, ayan, nakita natin, yung A ay may 6, tapos yung B, 4, C, 4. So, ganun analyze. So, paano naman kung gusto natin, titingnan natin kung yung mean, yung average na price, halimbawa sa District 8 at saka District B, tapos District C. District C. So, df.group by tapos district. Tapos, yung di ba, gusto natin yung price. So, price. Tapos, that mean. So, ayan. So, A. So, ito yung mean sa ng district based on price. So, ayan. So, paano naman, gusto natin i-sort. Gusto natin i-sort yung itong data natin by gusto natin, by price din, di ba? Why not? So, sort values. Tapos, by. So, equal sa by price. Tapos, kung gusto natin, ascending. Ang gusto ko, ascending. Gusto ko ascending. So, ascending is equal to 12. So, pwede nyo gawing false kung gusto nyo descending. So, yan. Yan. Na-sort na siya, ascending. So, pataas. So, ako yung pinakababa. So, ayan. Ayun lang. Ayun lang sa pag-analyze ng data. Meron pa yan. Pwede nyo pa i-explore yung iba. So, next ay, since maayos na yung data natin. So, paano natin siya isi-save sa, since maayos na nga siya, ang gusto ko, i-save natin siya sa panibagong CSV file. So, ganito yun. Ganito yung syntax niya. So, df.to.csv. Tapos, so, yung bago, clean house price. So, that's CSV. Tapos, index is equal to false. Para panibang index yan. Para hindi makapit ang index kasi magulo-gulo yung index. So, ganun. Tingnan natin dito kung dito na ba. Ayun, lumabas na. So, pwede nyo rin to i-save sa Excel file. So, halimbawa, df.to Excel. Tapos, ganun din, clean house price. So, .xlsx. Tapos, index equals what? Mali na rin yan. Ayan. Ayan o. Greenhouse. So, ito yung natin. Yung clean na na data natin. So, di ba mas maganda tingnan siya. So, ayun lang. Ayun lang naman. So, thank you.